Hey Baldies! Another day, another procrastination. Welcome. Hello everyone! Welcome to this new episode of the Procrastination Pod, your own guide for doing everything later. Charot! So for today's new episode, we were going to talk about or tackle and hover in front our past lesson on our course subject life. Before I formally start this podcast, allow me to introduce myself first. My name is Mark Joseph Camson and I'm an irregular student in PUP Santa Mesa, Manila. The journey that I have doing this subject was really amazing. It has a very kicked, it has its own spice on it. Tipong namamalaya na it's the end of the semester. Yeah. So this semester was full of ups and downs for my schoolworks, my projects, my activities, but I pushed through kasi look at me, I'm here doing this podcast. So in our lessons, we discussed the evolution of web technologies and also the fake news or the debunking of fake news. Now I am here as your friend, as your guide, as someone who will go with you along this path of learning. Tara, sama-sama nating aralin ang mundo. So I think I'm going to introduce you first. Ganito yung magiging process of thinking natin sa podcast na to. Ililay down ko yan dyan sa screen and you will see how I did my conclusion. Now, let's go and talk about Web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, and also the 5.0. To start our podcast, I'm going to lay of the lessons that we have discussed as a group. So we have 8 lessons reported by 8 different groups. So let's first talk about the evolution of the web. So when we say the web, we are talking about what we call the browser. Yes. Maganda siyang aralin, kumbaga, in short. And web is not just the web. Started with 1.0 wherein it is only for viewing. It was static, it was read only, right? Wherein feeding information lang ng feed lang ng feed, walang nakukuha or walang interaction. So next naman is the web 2.0 wherein meron na ditong salitan, kumbaga. So that's what we call this read and write web, kung saan meron na silang interaction with each other. The web 3.0 to web 5.0 are the most advanced among the 5. Pa-advance, kumbaga si 3 yung nasa pinakamababa and 5 yung pinakamataas talaga. Si 3.0 it just introduced AI. Pero si 4.0 mas ni-level up niya pa yung paggamit ng AI. Kumbaga ginagamit na siya in different aspects. Kumbaga sa 3.0 gamit lang siya for chatbots. Alam yan, mga pandemic eras, kilala ang chatbots dahil sa Messenger. Isa din ako sa naaliw sa chatbots, hindi ko may tatanggi yun. But the real turning point of AI was ChatGPT. Yan, the generative AI. Kung saan talagang nag-advance na tayo. With the evolution of web, paano nga ba nito naapektuhan yung mga tao, no? With this advancement sa technology natin or in the web, specifically the artificial intelligence or 3.0 to 5.0, talagang makikita natin kung gaano kalaki yung apekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Hindi lang naman normal na mga tao ang naapektuhan ng AI. It also affects the companies and also the schools and all the industries nagre-require ng human minds to function. Babawasan yung mga workloads ng mga companies, which is a positive side sa kanila. Pero sa mga workers, sila yung nawawalan trabaho kasi pinapalitan sila ng artificial intelligence. Ayun yung naging effect, advancement ng web sa mga tao. Pero if we look into more positive effect of the evolution of web,
makikita naman natin na we have talagang nag-improve yung way of living natin. Lalo na kapag doing research, instead of just to a library dati, just to gain access sa mga old books, mga old resources na kailangan mo to do a research. Pero now, it's just a click of a button. You can leave your comments on it. And also, pwede ka ding mag-post, mag-interact. And also, you can use the chatbots or AIs to improve how you locate those things. As an irregular student, napapansin ko po sa mga higher year na kasi ine-execute or pinapagamit sa kanila talaga yung AI ng mga professor nila. With the help of AI, talagang nag-level up tayo. Ano po? So, next up, since we're already done discussing the web, the evolution of it, let's go and talk about the documentaries about the social dilemma and also Facebook dilemma. Bakit ko nga ba sinasabi or tinuturo yung screen sa likod ko when I say the word social dilemma? It's because I'm currently playing it in the background, yung social dilemma, recommended by our the reporters. So, ano nga ba yung message ng dalawang documentaries na yon? The social dilemma and the Facebook dilemma, hindi lang siya documentaries na pinakita kung ano yung meron doon. It also tells the story or the dark side of social media. Pinakita dito na how the media manipulates the information or the user's behavior through addictive algorithms. Pansin nyo ba yun? Diba? Facebook, sa Reels, sa Instagram, also sa TikTok, gamit na gamit yung algorithms. One key thing na naalala ko sa reporting na to is that one of the reporters said na dinelete niya yung Facebook niya because of what she have watched. And that explains everything. There are a lot of rumors na nagsasabi na Facebook daw is using your identity and binebenta siya, or your identity or your information binebenta siya to other big companies na exploit yung personal data nyo. Ano po, si Social Dilemma, focus siya on the text influence, like how people work, yan, kita nyo, ganyan. Si social media, yan, di ba? How it manipulates other people as well. Hindi lang tayong mga gumagamit or the one who consumed it. Yung mga nakakakita din. No? Isa sa pinapakita ng social dilemma. So, when we say kasi na social dilemma is like, we're not just talking about the social problems, we're also talking about yung buhay natin sa social media. Yan yung ine-explore ni social dilemma. Well, si Facebook dilemma naman, siya yung nag-tackle ng mga informations about Facebook. Ano nga ba yung mga pwede nating i-share about the two documentaries that are shared? Unang una, I think to be careful in sharing information, especially in our today's society. Marami nang makakakuha or marami nang hackers yung gumagamit ng different kind of tactics just to deceive you. Nakakatakot yung evolution ng web natin. Hindi lang tayo nag-grow. Pwede din tayo ng opportunities for people na mapangsamantala na pumasok sa buhay natin. And ayun, that can cause chaos, which is shown sa two documentaries. Next naman na pag-uusapan natin ay ang mga cybercrimes na nangyayari sa ating bansa. Also, internationally. So, dito sa lesson na to, mga pinatupad na laws, pag nasuway or nalabag, pwede silang makulong, which is nandito yung Privacy Act. So, lagay ko na lang dito yung list ng mga things na yon, and yeah. So, ano-ano nga ba yung mga cyber crimes na nangyayari sa local and also internationally? Nandito na yung sinasabi ko kanina na hacking. It's just so scary na kahit anong gawin nating mga taong pag-iingat, marami pa rin talagang nas-scam. Sobrang bilis ng pangyayari, advancement ng technology sa atin to the point na hindi tayo prepared sa advancement nito. Hindi natin maiiwasan yung mga crimes na gaya nga ng hacking, hindi natin siya maiwasan. Bakit meron ito? I believe nangyayari to kasi maraming vulnerable people na
kayang atakihin ng mga manipulators. So, talagang they seize the chance para yung chance na yun, yung opening na yun na since marami pang vulnerable people, wala pa masyadong alam about it, ang kakayahan para protektahan ang sarili nila against all of those, ayun, ginagamit nila yung way na yun as a leeway para execute yung cybercrimes na yun. So, paano nga ba maiiwasan yung mga gantong kinds of cybercrimes? I think masasabi na kahit na sino, huwag basta-bastang pipindot ng mga links. Isa yan sa mga pinaka-common na sinasabi ng mga tao when it comes to about cybercrimes. Kasi, yung links kasi sometimes nakakapahamak siya. So, yun lang for the end of cybercrimes, locally and internationally. Tayo nalalapit na sa end ng podcast natin, and let's continue on our next segment. Before we go sa emerging technologies, ano yung mga technologies na naaalala nyo from your childhood? If you want, you can comment down below. Mga technologies na talagang naisip nyo. Then yung reason kung bakit. Anyways, let's go back sa emerging technologies locally and internationally. Drone back then was just for the aesthetics. Kapag may drone ka, mayaman ka na. Like, nandito ka na. Pero ngayon, with the advancement of technology, hindi lang nag-ground yung drone sa flying, yung basic drone, ganun talaga yung iikot siyang ganun. And I mean, it's cool and all, but yung mga drone ngayon kasi is advancement niya talaga is different from before. Isa din sa mga advancement ng technologies that yung pag-ano ng cell, alam niyo ba yun? I-modify yung cell into something more. Isa yun sa mga emerging technologies natin. Nangyari locally, it also happened, or it also is happening internationally. So ano nga ba yung mga nagiging impact nito sa tao? Unang-una, gaya ng paulit-ulit ko nang sinasabi, gaya sa mga ang sinabi ko kanina, it helps how we live our life. Also, the advancement ng technology is that sobrang impactful niya sa tao kasi nga hindi lang binago yung buhay ng tao. Ang ginawa niya din is it provided more way para mag-function yung mga tao. Emerging technologies is focused more on helping people to improve for the better. Yung nagiging help ni emerging technologies is that it assists people to be better. So ayun, let's proceed now with our next lesson. And lastly, for our last lesson last week, nag-debunk tayo ng different fake news locally and internationally. And ano nga ba yung mga bagay na dapat nating matutunan when debunking some fake news? Unang-una is that we shouldn't believe what we see. Being media literate doesn't mean that you're active on social media. As a student of media itself, kailangan po talaga namin maging media literate kasi nga po, we're not just telling stories, we're not just sharing news, we're not just doing research. Ano-ano nga po ba yung mga natackle na fake news locally and internationally? One news na naalala ko from the reporters is that there is a fake news that is going around China's social media, and that sparks a confusion on the opinions of people between Beijing and Manila. Ano po? So, being media literate, kailangan nating alamin. We have to think of it. Ano nga ba tunay na story about it? Then being media literate is more than that. We have to think deeper. We have to look further. Ano po? Yan yung isa sa mga dapat gawain ng isang media literate person. Isa lang yan sa mga maraming news or fake news na kumakalat sa ating bansa. And also internationally, hindi lang naman nagsasentro yung news sa ating bansa. Ano nga ba yung magiging impact niya sa today's society if that fake news were to spread, no? If kumalat talaga yung mga news na yon. Like for example, from what I've given naman kanina, na merong rift na nangyari between China and the Philippines, if kumalat yun and lumala yun, magkakaroon tayo ng conflict with the other country. Like,
it's not possible na magkaroon ng giyera. And alam naman natin na sobrang powerful ng China when it comes to military forces. And hindi mo nagpapatalo ang Philippines. Ano yung magiging impact? So, ang main impact nito is talagang it will cause a rift or away between two political parties. So, ano nga ba yung importance ng fact-checking? So, when we say fact-checking, it's not just searching it in Google na, is ganito true? Is this true? No, it's not that. It's learning how to dig deeper. Para lang yung halukay or na nagdidig deep sa mga past messages ng mga ex nyo na nahulihan nyo ng cheating. It's like that. We have to dig deeper. We have to look further for very important mga informations na magtutugma ng mga puzzles ng society. Ano pa? So yan, Baldies, we have reached our end of our podcast and I hope na sana may natutunan kayo sa akin, and I'm not doing this para makapagpasa ng requirements sa light, but I'm also sharing this with all of you kasi we all need or we all deserve to learn together with me. So, gaya nga nasabi ko kanina, I want to walk with you on this path. So, sasamahan ko kayo towards our journey here sa ating The Procrastination Pod. Again, my name is Mark Joseph Camson, and this is The Procrastination Pod. Thank you for listening, everyone. Bye!